What's up, Coconut Poknut? And welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas. We finally made it back to Texas! Sana all. Kauuwi pa nga lang namin kinabukasan na motor na agad ang inatupag ni David. Yung pagod na pagod ka pa nga sa biyahe from the vacation, tapos ito agad ang gusto niyang puntahan. Ay, Jai, nakaka-embyerna. Lalong-lalo na ang init pa ng panahon nung mga oras na yan. Sobrang nakakagigil talaga ito si David. Ang tigas ng headbone. Ano daw? Basta yun na yun. At hindi niya nga natapos ang kanyang race at umuwi na nga din kami sa sobrang init. Kaya naman pag uwi namin, chinek ko na itong aking mga halaman dahil miss na miss ko na nga sila. Bali ilang araw din kaming nawala at buti na lang talaga ay ulan ng ulan dito sa Waco, Texas. At eto nga ang aking mga tinanim na alugbati ay sumibol na nga at meron na nga silang mga dahon. At salamat nga din pala sa aking kapitbahay at amiga na si Madam Rio na nagdidilig ng halaman ko minsan. Bago nga kami umalis for the vacation ay tinanim ko nga itong kangkong at pagbalik ko nga ay sumibol na sila. Nakakatuwa nga dahil lahat ng kangkong na tinanim ko ay talaga namang sumibol na. At eto nga ang mga tanim ko sigarilyas ay tuwang-tuwa nga ako dahil malalaki na rin sila. First day ko nga simula nung nakauwi ako ay talaga namang ginamasan ko ito. Dahil ulan ng ulan nga dito kaya naman nagsitubuan itong mga damo at bermuda. Sa likod nga pala ng sigarilyas ang tanim ko dyan ay okra. Nakakatuwa nga rin dahil nga tumubo na rin sila at malalaki na din. Kailangan ko nga palang bumili pa ng maraming stick para dun sa aking mga tanim na gumagapa. Dahil nakulangan nga pala tayo ng stick dun sa ating sigarilyas. Noong mga oras pala na yan ay nagtatanim din dyan yung kapitbahay ko ng kanilang mga gulay. Masipag nga rin pala silang mag-asawa na magtanim ng kung ano-ano lang. Last time nga pala na nag-usap kami ng anak niya, ibinigyan ko nga pala sila ng buto ng aking mga okra. Nakakatuwa nga dahil itong aking mga tanim talaga namang masasabi mong malago sila dyan. Nagamas na nga rin pala ako ng mga tumubong damo dito sa kabilang taniman ko. At yung mga mint nga pala na yun ay sa kapitbahay yun na lumipat lang dito sa aking bakuran. Habang maganda pa nga ang panahon ay nagbunot na nga muna tayo dito ng mga damo. Napansin ko nga itong aking prutas dito na peach ay kinain na nga ng ibon ang bunga. Maliit pa nga ito nung umalis kami pero pagbalik ko nga ang lalaki na nila. Chinek ko nga yung bunga ng peach kung ito ba ay hinog na. Dahil pipitasin ko na nga sana kaso may kagat nga ng ibon. Bale ito pa nga lang pala yung kagat niya at hindi pa naman gaano kalaki. Hilaw pa nga siya kaya siguro hindi niya makagat ng bongga. At etong saging naman natin ay galing yan kay Madam Cecil. Dahil nga sa palagi ang ulan dito sa Waco kaya naman tumubo itong ating saging. Ito ko na rin tinanim yung ibang kangkong. Pagkatapos ko nga magdilig dito ay pumasok na rin ako para makapaglaban na. Dahil ang tagal nga naming nawala kaya tambak din ang ating labahin for today's video. Mukha nga lang yan marami dahil ang iba nga dyan ay kumot at pansapin sa aming higaan. Ilabhan ko na nga pala muna itong mga uniforme ng asawa ko dahil papasok na naman siya sa Monday. Back to real life na naman tayo mga dyan. Tama na ang 7 araw ng pagiging ilusyonada natin. Charot! At pagkatapos ko nga maisalang ang ating labahan, ito nga't mamamalansya na naman tayo at mag-tutupe. Kala nyo pag naisalang nyo na ang labahan, tapos na ang inyong trabaho? Siyempre, akala nyo lang yun. Charot. Dahil sabi nga ng karamihan, tayo ay isang dakilang katulongs. Charot. Paki nyo ba? Buhay ko to. My life, my rules. Alang basagan ng trip, dahil kung gusto ko dito magwalis-walis, magsilhig-silhig, ano daw? Gumawa ng aking gawaing bahay ay wala kayong pakils doon dahil bahay ko yun. Charot. Kung gusto mong tumuwad maghapon, edi tumuwad ka, wala tayong pakialaman. Chari. Ang mahalaga ay importante kaya ilipat na natin itong mga to dahil magtatanim tayo dyan ng buto ng kalabasa. Huwag tayong tamarin magtanim dahil tayo palamunin. Charot. Ano daw? Siyempre, para tayo ay may anihin, magtanim tayo at para may ipamigay tayo sa ating mga amiga dito. Na oil mapagbigay. Charo? Wala lang, natutuwa lang kasi ako pa nagtatanim tapos nagbubunga. Ay, day, grabe, day, nakaka-stress reliever siya talaga. Kaya kahit na umulan na kahapon, ay magdilig pa rin tayo para mabuhay itong ating mga tinanim. Yung alugbati nga pala, ay binili ko yan sa Asian store tapos inulam ko yung dahon at yung mga tangkay naman ay itinanim ko. Ganon din sa kangkong. And ganon din po yung ginawa ko sa talbos ng kamote, yung mga tangkay niya, yun yung mga itinanim ko. Hindi naman umulan all day kaya nagdilig ako pagkahapon. Bakit malungkot ng beshi ko? After ko nga makapagdilig, kami naman ay magluluto ng aming panghapunan. Nag-ihaw nga lang pala kami dyan ni Madam Emma nyo ng isda. Lagi nyo na nga palang makikita si Madam Emma nyo sa aking vlog. Dahil sapagkat subalit ho, ay dito na ho siya nakatira sa aming bahay. Tingnan nyo nga yung mais ng kapitbahay, ang lalaki na. So anyway, by the way, highway. Medyo may pinagdadaanan nga sa buhay itong si Kumaring Emma, kaya eto nga
at dito muna siya sa amin. Kaya kung gusto nyo nga hong malaman ang kwento ng kanyang buhay, i-follow nyo nga siya sa kanyang Facebook page. Dati pa ho siyang nagko-content pero nga ho ina-stop dahil nga ho na-busy siya sa kanyang trabaho. Dahil dito na nga siya sa amin, kaya sabi ko sa kanya, ako na lang ang mag-e-edit ng kanyang mga video. Dahil sapagkat subalit, alam nyo naman, nasa bahay lang tayo mga Mars. Willing nga akong tulungan siya at para naman magkaroon siya ng extra income. Dahil marami rin talaga kasing makaka-relate sa kwento ng kanyang buhay. At bukod nga dyan ay marami din kayong matutunan sa kwento ng kanyang buhay. Pero sa ngayon nga ay medyo mahiyain pa siya lalo sa pagsasalita sa harap ng kamera. At dahil luto na ho ang ating hapunan, kaya tayo kakain na naman. Rice is life. Nihaw na isda nga pala ang ating ulam for today's lapangan. Tapos meron tayong sausawan na toyo at saka kamatis at sibuyas. Meron tayo dyang nabiling masarap na mangga sa HEB. Tag 50 cents lang ang isa. Nagmura nga yung mangga bigla, tas malalaki yung size niya this time. Tapos ang maganda pa dyan, napakatamis nga ng mangga na yan. Ay, sorry, naubos po ang kanin. Charot. Kinaumagahan nga ng Sabado ay pumunta kami dito sa HEB at nadaanan nga namin itong mga bulaklak. Ang mahal nga nito dito at dyan sa Pinas ay ni-ignore nga lang natin. Pumasok na nga kami dito sa loob ng market at kinuha ko na nga yung mga bili ni David. Sumama na nga rin pala si Emma sa akin dahil mamamalengke din siya ng para sa kanya. Konti nga lang yung binili ko kaya naman mabilisan nga lang kami doon. Pagka-uwi nga namin ay sinamahan ko nga si Madam Emma para kunin ang kanyang mga gamit doon sa dati niyang tinirahan. Layo-layo nga rin yung kaya umalis nga kami ng maaga. Kalimutan niya na nga ang ibang gamit niya, wag lang itong kanyang mga bigas. Hindi nga tayo na-inform na napakadami palang gamit nito ni Madam Emma. Amazona nga itong si Madam Emma dahil siya nga lang ang nagbuhat ng lahat ng gamit niya. Hindi ko nga siya masyadong matulungan dahil nga meron din akong pilay sa kabila kong balikat. Pagka-uwi nga namin ay naabutan ko nga itong asawa ko na nagkakat ng grass dito sa harapan ng aming bahay. Medyo mainit na nga nung mga time yan dahil tanghaling tapat. Wala nga siyang pake dahil gusto niya nga matapos na linisin itong aming yard. Ulan nga ng ulan dito kaya ang bilis lumabong ng aming grass. Pumasok na nga ako sa loob dahil sobrang init nga sa labas at ako'y magluluto na rin ng tanghalian ni David. Prito nga lang pala ako today ng chicken marinated. Sarap nga din pala iprito itong chicken marinated na nabibili ko sa HEB. At para may partner naman ay gagawa tayo ng pipino salad. Naging favorite na nga ni David itong aking Filipino salad. Tinatanggal ko nga pala yung buto sa gitna nitong pipino tsaka ko i-slice ng maliliit. Asa sa inyo nga pala yan kung tatanggalin nyo yung buto ng pipino. Babaliktad na nga pala natin itong ating piniritong manok. Sobrang favorite nga pala ni David itong marinated na manok na nabibili sa HEB. Most of the time nga iniluluto ko yan dun sa air fryer. Eto nga pala inilalagyan ko ng suka, asin at saka honey at black pepper para naman medyo may konting anghang. Pero pwede nyo rin naman lagyan ng brown sugar kung wala kayong honey. At eto nga't luto na ang ating manok na pinirito. Ang sarap nga nito dahil nuot hanggang buto ang kanyang lasa. Favorite din ni David dyan ibaon. At eto naman ang ating pipino salad na manamis-namis ang kanyang lasa na maasim. Maan nga pala si Ate Vivian kanina dito sa bahay dahil dinala niya nga itong talong na kanyang tanim. Marami nga pala siyang tanim sa likod ng kanilang bahay at isa nga dyan ang talong. Hinugasan ko na nga ito dahil i-steam ko nga at iluluto kong tortang talong. Inutasan ko nga pala muna itong mga talong para nga hindi siya sumabog. At iluluto ko lang din to mamaya. Kinabukasan nga ay linggo na at sinamahan ko nga ang asawa ko para nga siya ay makapagmotor dito. Nag-aaya na nga siyang umuwi dahil mahangin daw at maalikabok. Sabi ko nga ay mag 1 round pa siya bago kami umuwi. Sa lakas nga ng hangin ay nilipad yung aming tent kaya nag-decide na lang kami na umuwi na. See you next time!